So, feeling ko kasi parang same yung scenario nito. Feeling ko lang ha, pero I'm not sure 100%. Ganyan, then. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, update ko lang kayo sa price action ni BTC. Bali, ayun nga, medyo maganda ang market ngayon dahil binili ka na ni BTC ang 86k, and then sabihin ko sa inyo bakit nag-pump ang BTC ngayong araw. Bali, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang bigyan kayo ng update, insight about sa crypto market, trading, stocks, and forex. Bali, andito tayo ngayon sa chart ni BTC. Bali, maganda ang pinapakita sa atin ngayon dahil good news, dahil kahapon di natin expected na magkaka-volume, and then nag-pump si BTC all the way papuntang 85 to 86k ngayong araw. And then let's see, dahil kahapon bali wala masyadong news. Ngayon lang ay driven lang ito dahil binalikan lang ni BTC yung kanyang CME gap around 83 to 84 yan dapat. Ganyan. Bali, maganda to sign para kay BTC. If ever na mag-close tayo above pa dito, at least if ever na bumagsak ulit next week, kasi possible mangyari ganito eh. If ever na mag-close tayo above, at least may babalikan tayo sa taas na CME gap din. Good sign yun na para mag-bounce play si BTC. And then, i-retest tong ating 90k area. Para sa akin ay kailangan muna natin makatagos dito sa 50 EMA. And take note guys ha, sa daily natin kailangan crucial tong area to eh. Crucial tong part na to ha. Yung 200 tsaka 50 EMA. Crucial yan. Bakit? Crucial siya dahil if si 50 ay nag-cross, pag ganyan nangyari, ibig sabihin dead cross yan sa daily natin. Hindi siya magandang sign dahil possible pumasok tayo sa bear market. Sa short term, baka makakita tayo ng downplay na naman at bumalik tayo sa loob ng ating falling wedge, and then balikan na tong 70k area. I-revisit na natin to. If ever na mangyari ay hindi tumuloy yung pag-cross at gumanito lang, magandang sign yun dahil malakas yun pagka ganun. Malakas yun na reversal kasi malakas sumabog pagka ganun eh, hindi tumutuloy. Yun yung gusto ko lagi, yun yung lagi kong inaabangan na play. Yung ganun yung mga malalakas na sumabog. And then bukas closing tayo sa weekly. Sa weekly gusto natin mangyari ay bukas gusto natin mangyari sana ay dito magkaroon tayo ng isang kandila dito, tapos di na tayo bumalik sa loob. Ang ayaw natin mangyari ay bumalik tayo sa loob, and then mag-dribble tayo sa loob. Kasi once na mangyari yan ulit, bumagsak tayo, gagawa tayo dito ng kandila, ganyan, candle na naman dyan, hindi isa pang candle, i-revisit natin yan. Then mas lalong tumatagal, baka bumasag tayo pailalim. Yung ayaw natin mangyari. Ang gusto natin mangyari sana bukas is mag-trade tayo above here hanggang next week. Mag-trade tayo above here, and here, then here. Yan ang gusto natin mangyari. At mag-trade above tayo dito sa 90k para good news yun sa ating market, sa BTC. And then sana
mangyari ay sa daily natin, if ever bumagsak ito, sabihin natin bumagsak para hindi naman tayo yung sinasabi ko sa inyo ko kahapon, yung scene of the crime, ito ay good sign to para mag-entry tayo guys ha. Once daw dito, then bumagsak, tinouch ulit tong diagonal resistance natin and nag-bounce, pasok tayo entry, then pipikit agad ha. Pag tumama sa 90k, if ever hindi ganito mangyari, yan ko isa pang senaryo guys. Kasi feeling ko baka mag-scene of the crime eh. Kung if ever hindi mag-scene of the crime, okay lang. Ganyan, then ganyan. Baka mauntog tayo, ma-reject tayo, at least expected nyo na, possible mangyari. If ever na hindi tayo ma-reject at magandang mangyari, okay, ganito. Ganyan. Ayan ang gusto natin. Sana mangyari guys. Binibigyan ko lang kayo ng option ha. If ever hindi tayo mag-scene of the crime and then pumasok pa ganito, then bounce play dito, pasok tayo na entry dito banda, dito tayo papasok na entry, possible mag-bounce play yan, kuhanin yon, or if ever hindi mangyari, okay lang. If ever hindi mangyari at ang nangyari ganito, bigyan ko pa kayo isa pang idea. Kasi kailangan natin malaman yung mga probability na mangyari. Lagi nyo tandaan, ang trading is a zero-sum game, which mean di natin alam yung mangyayari sa future. Basta kung ano sasabihin sa atin ng kanina, yun ang iti-trade natin. Trade what you see in your chart. Then if ever ganito mangyari, then ganyan, balikan tong 50, then mag-dribble tayo dyan, gumawa ng panibago. Wag lang tatagal sana, at sana mabasag to, ganyan. Once na lagi niya binabalikan yon, yung mga mas nagiging weak ang resistance, madaling basagin pataas. Ganun din at the same time sa support. Mas laging binabalikan, mas lalo nagiging weak, at pag lalong tumatagal, mas lumalambot ang pundasyon dahil baka maging Bart Simpson, then bumagsak lang ulit tayo. At least kahit pa paano, good sign to na nakawala na tayo sa downtrend natin. Yun ang gusto natin mangyari. Then let's see if ever mag-break out, goods yun. Then yung kahapon, di ba, binigyan ko yung insight sa market about sa weekly na gusto natin sana ay itong ganitong scenario. If ever mangyari to, feeling ko kasi parang same yung scenario nito. Feeling ko lang ha, pero I'm not sure 100%. Ganyan, then ganyan, then ganyan. Then saka babagsak. Let's see ha, kung mangyari to guys. Let's see. Then saka i-retest tong area to. Nalaman natin. Adjust natin pang masyadong mabilis. Mga December or January yung last pick natin. Then let's see. Then balik na tayo dito sa ilalim. Ganyan. Then accumulation ulit dito. Ayun lang guys. At least bigyan ko lang kayong ideas, insight ko about sa market. Ayun lang. Hindi naman to 100% na ganito ang gagawin niya, pero at least kahit paano nagiging ahead lang tayo sa pwedeng mangyari. But still, always remember kung ano sasabihin ng chart, yun lang ang gagawin natin. Yun lang ang trade natin. And then coin glass, tignan natin. Ito yung sinasabi kong guys, coin glass. Possible ba mag-pump ulit, i-retest yung 86k? Depende yan sa i-liquidate ng mga market maker. Kasi dito sa ilalim baka balikan to ha, i-retest tong ilalim natin dahil kumakapal itong liquidity natin. Ibig sabihin, dumadami yung naglolong ha. Basically ito guys ha, dumadami ang naglolong, kaya kumakapal ang liquidity. Tandaan yan. And then possible
puntahan niya ng market maker, ililiquidate nila yan. Or if ever na kumapal dito at dumami ang mag-short guys, possible makikita tayo magpa-pump ang market. Ha? Tignan natin yung 12 hours. 12 hours, ayun, kumakapal na din yung taas, ibig sabihin dumadami ang mga nagsushort. Kaya possible mag-pump ang market. Let's see, maaga pa para sabihin to guys. Let's see, check natin mamaya around 1 if ever kung may galaw na ulit ang market. Ng London. Then Sunday ngayon, expected natin magalaw ang market. Kaya tong pagalawin ng market maker, mga institution. Higit sa lahat ang ating crypto-friendly na presidente, si Trump. Kaya niyang pagalawin. Then wala naman tayong news ngayon masyado, still same pa rin. And then ano pa ba? Ngayon lang, balik tayo sa check natin. Ngayon lang, sana to tuloy yung insight ko in the long run kasi weekly to, matagal to. Ilang buwan to bago ma-fill out tong ganitong play. And then let's see at least kahit paano nakakita tayo ng ideas. Ayun lang. Then another leg up. Then pwede kasi mag-console. Sabihin natin, ko-console lang siya dito. Pero wag lang matagal na mag-console si BTC. Baka kasi lumaglag or kopehin lang niya tong area to na ganitong consolidation lang gawin niya. Let's see if ever mangyari ay ganitong consolidation, ganyan sa dito. Yun, saka siya babalik, okay lang. Let's see, medyo maaga pa. So always remember lang guys yung position sizing, i-check yung leverage, wag mag-over leverage, wag over margin. Always check your position. Yun lang. Always remember guys, trend is your friend. Bye bye.